What's up? Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Bali ngayon for today's video, yung repeated client na naman natin 'to na Taiwanese and full chest na yung plano namin and hopefully matapos namin ito ngayon para proceed kami sa panibagong plano. Kasi sobrang dami nilang plano, sobrang dami nitong plano. Lalo ngayon na na-rush siya gawa ng ako'y pauwi na ng Pilipinas. And hopefully makabalik tayo dito sa Taiwan para ano na lang, for tattoo session na lang, hindi na tayo magtatrabaho dito. And yun, kita-kits tayo ulit dito sa Taiwan. And balik tayo dito sa piyesa. Bali, ang naisipan namin konsepto dito is Buddha. Bali yung piyesa na to is nanggaling sa akin, kinuha namin kay Pinterest, tapos pag nisend ko sa kanya, sabi ko, ito na lang na natin sa kabila. Total gusto mo rin naman ng Buddha. Actually, hindi dapat Buddha yan kasi may nagawa na ako sa mga kaibigan niya ng Buddha and nagustuhan niya. Gusto niya Buddha na rin yung kanya. Dapat, ang plano ko dapat dito is Dragon. Dragon ang una kong konsepto na gusto kong ibigay sa kanya. Ulo ng Dragon. Iko-connect namin doon sa ano niya, sa luma niyang tattoo. And hindi kami nagkasundo. Sabi niya, Buddha na lang daw kasi nakita niya yung Buddha na ginawa ko doon sa kaibigan niya and nagustuhan daw niya yun. And yun, akala siguro niya, bagay din sa kanya. Porque nagbagay sa tropa niya. De, joke lang. Pero bagay din naman sa kanya kasi napakaputi na itong mga kliyente ko na to, itong mga Taiwanese na to, napakapuputi. Yun nga lang, napakagugulang din pagdating sa price. Tapos may mga idea pa siya na, alam mo yun, ang hirap sabayan ng idea niya. Kasi nakikita niya yung mga mapapansin niyo may hanyamas dyan sa gitna. Out of nowhere kasi niya yung kinuha. Nakita niya kay Pinterest. Akala niya porque magandang tingnan dun sa tatuan, dun sa reference, dun sa may Pinterest is ang ganda din sa kanya. Hindi niya alam, magsasacrifice yung sungay. Mapapansin niyo, nandoon yung sungay sa may luma niya ng tattoo. Sabi niya gusto niya. Binigay natin ng hilig. Bahala na siya sa resulta. Hindi na kasi natin magagawa ng paraan yan kung gusto niya talaga yan. May mga idea lang talaga ang mga Taiwanese na ito na alam mo yun, hindi ko siya masyadong masabayan kasi ano na siya out of knowledge na siya pagdating sa akin. Kumbaga hindi na siya saklaw ng kaisipan ko and nagba-base na lang sila doon sa nakikita nila. Hindi naman kasi po pwede yun na kung ano yung bumagay dun sa ano na yun, babagay din sa kanya. Siyempre may mga kino-consider tayo lalo sa case niya na meron siyang lumang tattoo. Bale dito kung mapapansin niyo dito sa blending na ginawa ko dito, gumamit talaga ako rito ng opaque gray. Nag-mix ako ng sarili kong mixture. Why? Bakit ko ginamitan siya ng opaque gray instead na mag-wash. Wash pa rin naman to kung tutuusin. Pero gray nga lang yung ginamit ko imbis na diluted na ink. Bali, hinabol ko kasi yung luma niyang tattoo, yung samurai sa kabila yung cover. Doon talaga opaque gray talaga ang gamit ko doon. May mga open skin naman tayong iiwan dito pero watch nyo na lang yung buong video para mas maintindihan ninyo kung sakali. Kasi mahirap siyang unawain kung i-explain ko siya mas maigi na titigan nyo kung paano ko ina-apply yung dark to light ko pag gumagamit ako ng opake na parang style wash ang pagkakagamit. Adjust lang, gamit ka lang ng light to dark na technique. Huwag mong mamadaliin, hintayin mong lumabas, hintayin mong sumabog yung ink niya. Kasi once na minadali mo yan at na-dark mo na yan siya ng gusto, wala nang bawian yan. Dark na talaga yan siya. Dito lang talaga ako nangihinayang sa center niya. Dapat may mga naiisip pa akong pwedeng ilagay dyan. Ewan ko ba't ito kasi naisipan niya eh. Hindi ko siya mapilit, hindi ko siya nagkakaproblema lang kami kasi gawa ng language barrier. Ang hirap niyang i-explain. Pero yun, ginawa ko naman yung part ko sa kanya na ito sana yung gusto kong mangyari. Hindi rin kami nagkakasundo kaya hinayaan ko na yung trip niya, hinayaan ko na yung gusto niya. Ayan, shoutout sa mga kliyente ko dyan sa Pilipinas. Pauwi na po tayo, pauwi na ang inyong lingkod. Sa lahat po ng gusto magpatato, pwede niyo ako message sa aking mga main account, Peter Joseph Opus. Pwede niyo na rin ako message sa aking FB page, dyan sa link yung nandiyan sa baba yung link. Pwede niyo po akong message dyan, yung tattoo. Yan. Pwede niyo ako i-message sa mga social media ko kung gusto niyo magpa-book ng tattoo. Open ako pang home service around sa north. Kasi ngayon sa north ako ngayon magbe-base and hindi ko pa sure kung saan ako maglalagay sa Las Piñas kasi yung tropa napilitan mag-close ng shop and wala akong maisip kung saan ako pwede maglagay kapag sa Las Piñas ako nagstay.
So, sa ngayon, north muna tayo, parteng Cagayan Valley. 'Yan, kaya ko sa ano pa 'yan, masasakop ko pa 'yan. Cagayan Valley, parteng Ilocos Norte, Ilocos Sur, kaya pa 'yan. Pero 'pag parteng Nueva Ecija medyo pahirapan na diyan. Pero may spot tayo diyan sa Nueva Ecija kung saan yung gusto magpunta diyan, kung saan banda diyan sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, meron tayong malapit na shop diyan, may tropa tayo diyan na puwedeng pag-stay-han. 'Yan, puwede rin kayong magbo-book. Pero yung parteng ano, parteng Bulacan, Pampanga, medyo mahihirapan na tayo diyan. Set siguro natin siya ng maayos, usap tayo sa price, usap tayo sa mga magiging damages. 'Yan, baka sakaling magkasundo tayo mga boss. So ayan, enjoy niyo na lang yung buong ano ng video, wala na ako halos masabi dito. And pasilip ko pala sa inyo yung fully healed arm niya na dapat ilalaban sana namin dun sa ano, sa Kaohsiung. Kung maalala ninyo dito sa mga taga Taiwan dito na ano, nagkaroon ng tattoo convention sa Kaohsiung and in-invite kami noon. In-invite kami, eh hindi lang namin kaya kasi ang oras at panahon. Lalo ako may pasok ako. Kaya yun, hindi na namin siya naisalang. Ito yun. Sayang yung opportunity, dapat sana makakasalang ako doon. Eh, hindi na namin siya nagawang isalang kasi nga sablay sa timing, sablay. Tsaka late ko na nalalaman sa kanya, kay client ko na lang din nalaman na mayroong convention na gaganapin dito sa Kaohsiung. Pero kung napaaga-aga yun, baka malamang na nagawan ko ng paraan, nakapag-absent ako. Pero tingin ko hindi rin kaya kasi day off ng ano ibang grupo yung ano ko, yung tinamaan nung event sa Kaohsiung, and nahihirapan akong i-leave siya kung sakali. Baka mag-absent ako ng 2 ticket, mahihirapan akong palusutin yun. So ayun, kita-kits tayo ulit sa mga susunod kong video. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Ako'y walang sawang magpapasalamat sa inyo. Kahit maliit ang mga views na natatanggap natin, walang problema sa akin. And as long as may sumusuporta, tuloy-tuloy lang tayo. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye.